Magandang araw mga kaibigan. Ito, may magandang nangyari sa deliberation ng Committee on Justice, yung impeachment case ni BP Sara. Isang matapang na kongresista, Congressman Bong Sontay ng, I think, 4th District ng Quezon City. Nilabas niya ang malita issue sa talakayan. Nako, nagkainitan sila. Pakinggan natin ang matapang na kongresista. Allegations that Yan, some members Bong of Sontay. Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because these are hearing. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Sontay, there is a point of order. This is not a point That of is order. the highest Fair. hierarchy among all the motions. The speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Statement to the third impeachment proceedings. He is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? Now let me address the brave people of Iran. Wala. Kung hindi sa opisina, Grabe. Kuhan ka agad si Terry Ridon, ano? Depensa ka agad, oh. Salamat po, Congressman Bong Sontay. Nilabas nyo yan. Pilit nilang iniiwasan. Nako. Kailangan hindi sila makakaiwas. Mumultuhin sila ng kanilang mga konsensya kung sino yung mga nakatanggap. Well, Ridon, parang wala naman ata siya sa listahan. Bakit siya kagad ang dumipensa? Ano? Pinutol kagad eh. Point of order. Itong si Congresswoman Loistro, tinignan ko sa listahan, yung affidavit ng 18 ex-Marines, kasama siya. Kaya, yung sinasabi ni Congressman Ridon na irrelevant yung tanong, ay disagree. Pinag-uusapan nila, yung reklamo is, ang Vice Presidente nakalustay ng pundo ng bayan, confidential funds. Yun ang laman ng complaint ng Makabayan Blanc, confidential funds. Magkano lang yun? 73 million lang yung mayroong notice of disallowance ng COA. Notice of disallowance is not decision of guilt o wala pa. Mag-submit ka lang ng kailangan. Ganon ang ibig sabihin ng notice of disallowance. It is not walang guilt o walang kasalanan pa na nakomit. Wala pang desisyon ng COA ganon. 73 million. Itong pinag-uusapan ngayon, ang aligasyon is aabot ng 805 billion pesos ang na-deliver ng mga dating tauhan ni Saldico mula nung nag-start ang administrasyong ito September of 2022 hanggang early of 2025 bago pumutok yung skandal. Tapos ngayon, hinihiring ninyo ang confidential funds na 73 million lang. Hindi.
Yun muna yun. Imbestigahan muna. Ang problema, ayaw naman nilang imbestigahan. Ang ombudsman, na yan ang trabaho niya, mag-investigate sa mga complaint tungkol sa corruption because this is a big time corruption. Sabi ng ombudsman, wala yan. Hindi yan totoo. Hindi ko yan na-imbestigahan. Punta na lang kayo sa Senado. Ganun ang hamon ni Ombudsman Rimulya sa Brave 18 Marines. Sa Senado kayo magtestigo. Ang Senado naman, nung sabi ni Vice Chairman Erwin Tulfo, wala yan, hindi namin yan papatulan. Punta kayo sa Ombudsman, doon kayo magpaimbestiga. Nagtuturuan na sila. Kaya nakakaumay na, nakakadismaya na po ang nangyayari sa ating bansa. But sabi nga, there will always be a day of reckoning. At malapit na po yan. Basa lang ako ng mga few comments. Ray Sianara, parang matatai na si Koke sa kaba. Che de Mesa, nagpapahalata naman si Koke. Relax lang. Izon Marbien, bumula agad yung bibig meaning si Koke. Mukhang guilty, sabi ni Katrina Kotaran. Albert Ramas, tama, bakit talk guilty? Tinamaan kasi sila. Natumbok mo, Sir Suntay, salud. Ako, salud ako nitong kay Congressman Suntay. Mula nitong yung dalawang suspension ni Congressman Barsaga, ito si Congressman Suntay, 2 beses nang bumoto ng no. Ayaw niyang ma-suspend si Congressman Barsaga. May mayroong prinsipyong tao, kaya mayroon pa tayong pag-asa, may mga kongresista pa tayo na inuuna ang bayan bago ang sarili. So, tingnan natin, ano kaya ang, opinion ko lang ito, makikita ang magiging decision ng Committee on Justice. Hahanapan nila ng paraan. Mayroong sufficiency in form and substance yung mga reklamo para maiakyat nila sa plenary. So, ang tunay na labanan na po doon sa plenary, yan ang abangan natin, mga ka-DDS. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Salamat sa inyong pagsubaybay. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan namo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay. Ug karon man nagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga nakabalay na gid ko karon.
Oo. Una-una nakigpuyo ra gid ko sa akong ugangan ug karon nakabalay na gid ko. Oo. So pila ka buok imong anak? Isa pa ang mga anak. Isa pa. Oh. Oo. So salamat kaayo.